sa ating lahat. Salamat muli at tinipon tayo ng Panginoon sa ganitong pagkakataon upang tayo po ay magpalakasan. Tayo po ay magiging mapatibay muli sa pananampalataya. Sa aklat po ng Acts, sa libro ng mga gawa, Acts 20:28 po sa ating mga Biblia. Acts 20:28, sabi po ng salita ng Diyos, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over thee which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong gabi. Dalangin po namin ang iyong gabay na bigyan nyo kami ng kaunawaan sa mga katotohanan na mula sa inyong mga salita. Dalangin po namin na anuman, Panginoon, ang mga bigatin sa aming mga buhay ay bigyan nyo po ito ng katuparan at nawa ngayong gabi ay maging kaaliwan muli ang mga salita mo na siyang may pangaral sa amin. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi sa Acts 20:28, the truth about the Church of God. Ang katotohanan patungkol sa Iglesia ng Diyos. In a world divided by names, labels, creeds, and denominations, God's Word reveals something far greater, one body in Christ. So in the church in this age, ang iglesia sa ating kapanahunan sa ngayon, sa panahon ng biyaya, ay hindi po Baptist, hindi po Pentecostal, hindi Catholic, or Methodist. Ang katawagan po ng banal na kasulatan ay tinawag po na katawan ni Kristo, or it is the body of Christ revealed through the entire Scripture. Kaya kung ating titignan ang simbahan o ang church, sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, 1 Corinthians chapter 12 verse 27, sabi ng Biblia, "Now ye are the body of Christ and members in particular." So ang tinutukoy niya po rito ay ang katawan ni Kristo. Ang bawat isa ay sumasamang mga sangkap niya. So, isa sa mga katanungan ngayong gabi na dapat po nating sagutin kung kailan ba nagsimula ang Iglesia ng Diyos. Dito, number 1, makikita po natin the divine origin of the church, o ang banal na pinagmulan ng iglesia. Alam natin, sabi ng Biblia, na ang iglesia, the church, was chosen before the foundation of the world. Ang iglesia ay hinirang bago pa man itatag ang sanlibutan. At bago po yan, makikita po natin dito na si Kristo po, una,
Christ our compensatory. Pag sinabi po natin na compensatory, ibig sabihin po ay bayad pinsala. Kaya bago po dumating ang pagkakasala ng tao, ay namili na ang Panginoon before the foundation of the world na ito po ay iglesia na kanyang tutubusin sa tinatawag po nating sa legal phase of our salvation. Doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10, pag sinabi natin compensatory ay ibig sabihin po nito, it is a payment intended to recompense someone who has experienced loss, suffering, or injury. Kaya makikita po natin dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 and verse 10, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So, ang tinutukoy po niya rito ay tayo po yung kanyang mga pinili. Na tayo po ay binigay kay Kristo, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So, Christ is our compensatory. Wala nang ibang magbabayad sa pinsala ng pagkakasala, kundi ang ating Panginoon Kristo mismo, sapagkat alam ng Diyos na ang tao, bago mahulog sa kasalanan, ang tao ay gumawa ng paraan ng Panginoon para mabigyan po tayo ng kaligtasan. At ang isa sa mga layunin po niya sa verse 10, but it is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas. Nangyari nga itong compensation na ito nung natupad ang propesiya na si Kristo ay napako sa krus last 2,000 years ago, at ang isang layunin po niya ay who hath abolished death, sabi po ng Biblia, and hath brought life and immortality to light through the gospel. At yung compensatory na ginawa ng Panginoon, hindi lamang po yan nangyari last 2,000 years ago, at naniniwala ko po ako mabatid na ang compensatory o bayad pinsala na ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa kanyang iglesia ay ginanap po niya. Nangyari, it was planned before the foundation of the world. 1 Peter, ito po yung katunayan, mga kapatid. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Ito na po yung bayad pinsala. For as much, verse 18, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, na inyong nalalamang kayo tinubos hindi na mga bagay na nangasisira, na kagaya ng pilak o ginto, as silver and gold, from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. Yan na po yung bayad pinsala o yung tinatawag po nating compensatory. It is the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Bago naganap po ito, nasa verse 20 po yung kasagutan, who verily was foreordained. Yung kamatayan pala nito o yung bayad pinsala na ito na ginawa ng ating Panginoon Kristo ay itinatag, nangyari, nakilala, pinlano ng Panginoon
before the foundation of the world, bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, but was manifest. Ito po ay naihayag na lang dun sa tinatawag po nating time salvation. So may iba't ibang panahon na nakatagda. Nakikita po natin dyan yung legal phase of our salvation sa verse 18. Tayo ay tinubos. And verse 19, yan po yung legal phase of our salvation. Yung eternal phase of our redemption ay nangyari, verse 20. And then yung practical phase nangyari sa verse 20 and 21, who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa Kaniya ay bumuhay na maguli sa mga patay at Kaniyang nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. So makikita natin, ang iglesia, una, sabi natin, yung divine origin nito, yung banal na pinagmulan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Christ our compensatory. That's the divine origin of the church. Number 2, pangalawa, na banal na pinanggalingan ng iglesia. Hindi lamang si Kristo ang ating compensatory. Pangalawa, makikita natin, the church was chosen before the foundation of the world. Alam ko, maraming ayaw na tanggapin po ito, na ang iglesia, akala natin nagsimula po sa Acts chapter 2, Matthew 16, pero sinasabi po ng banal na kasulatan na ang iglesia na kanyang hinirang ay nagmula pa before the foundation of the world. Ephesians chapter 1 verse 4 to 16. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Verse 4, according as He had chosen us in Christ. Tayo po ay hinirang ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. We are chosen as in Christ. Yung Kanyang pinili rito, yung salitang as, ay tumutukoy po ito sa iglesia na Kanyang hinirang before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So ang church po pala ngayon ay existing na po sa kaisipan ng Panginoon. Meron na palang plano in eternity that we are chosen as in Him. At yung pagkahirang ng Panginoon sa atin ay meron pong upang tayo'y maging mga banal bilang Kanyang pinili, bilang Kanyang iglesia, at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. That we should be holy and without blame before Him in love. Kaya ang foundation ng ating pagkahirang, pundasyon ng ating pagkahirang ay sa pamamagitan ng Kanyang dakilang pag-ibig. At makikita po natin sa verse 5, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself, na tayo ay tinalaga na una pa sa pagkupkop. Itinalaga tayo bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkupkop. We are adopted by the children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, na yung ating pagkatalaga bilang mga anak ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling kaisipan, sariling karunungan, hindi dahil sa ating pananampalataya, hindi dahil sa ating pagtanggap, hindi dahil sa ating pagsisisi, kundi ayon sa minagaling
ng kaniyang kalooban. Verse 6, para saan? Para sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob ng masagana sa minamahal. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So bago po natin tinanggap ang Panginoon, ang Diyos na ang tumanggap mismo sa atin before the foundation of the world, and we are given us in Christ. Sabi ng Timothy kanina, we are given us in Christ. Nung binasa natin, before the world began, we are given us in Christ before the world began. Dito naman sa Ephesians, we are chosen us in Christ before the world began. Pangatlo, the church was called from darkness into His marvelous light. 1 Peter 2:9 and 10. 1 Peter chapter 2, verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So makikita natin dito, ang tunay na iglesia ay tinawag mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Verse 10, which is in times past were not a people, but are now the people of God, which had obtained mercy, but now have obtained mercy. At nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayon, bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagipagkamit ng awa. Kaya ang iglesia ay compensated, ang iglesia ay chosen, ang iglesia ay tinawag na called, mga tinawag. Yan po yung pinagmulan o the divine origin of the church. Ang church kasi po ngayon ay hindi po denomination tulad ng Baptist, Methodist, Pentecostal, Primitive Baptist, Pentecostal Baptist, Particular Baptist, Predestinarian Baptist. Ang malinaw po na sinasabi ng Biblia doon sa ating binasa sa Acts 20:28, ang iglesia na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Okay, number 2. Nakita natin kanina, una, the divine origin of the church. Pangalawa, the truth about the church. Number 2, the direct headship of the church. Ang direkta na ulo ng iglesia. Colossians chapter 1 verse 12 to 18. Colossians chapter 1 verse 12 to 18. Win, bigyan mo ako ng damit dyan na pagsingahan. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who has delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son, verse 13, 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Verse 14, 15, who is the image of God, of the invisible God, the firstborn of every creature, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible,
whether be thrones or dominions or principalities or powers, all things are created by Him and for Him. Verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. 18, He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So dito sa binasa po natin from Colossians chapter 1 verse 12 to 18, ang direct headship of the church ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Christ is the head of the church. Hindi po yung tinatawag sa iglesia na head pastor, hindi po yung pope, hindi po yung council, or hindi po yung hierarchy, mga kapatid. Kaya si Kristo yung pinaka-headship, direct headship of the church. Sapagkat siya yung nagmamay-ari ng iglesia. Siya yung pinagkatiwalaan ng iglesia. We are given as in Christ before the world began. We are chosen as in Christ before the world began. Kaya ang church, ang iglesia ay living organism po ito. Hindi po ito denomination. Hindi rin po ito institution. Kaya ang body, the body is the church and Christ is the head of the church. Dito po ay makikita po natin na may tinutukoy po na dalawang simbahan po rito. Hindi ko po alam kung if you are agree with me. Number 1, pag-usapan po muna natin yung tinatawag na Universal Church. Pag sinabi natin Universal Church ito po ay invisible church. At ito po ang katunayan na mayroon talagang Universal Church. John 11 verse 51 to 53. John 11:51 to 53, and this spake he not of himself. Ito nga ay sinabi niya na hindi sa kanyang sarili. But being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation. Na palibhasa ay dakilang sasordete ng taong iyon ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa, hindi lamang sa bansa. Verse 52, and for that nation only, but also he should gather together in one, the children of God were scattered abroad. At dahil sa bansa lamang, kundi matipod din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsipangalat. So dito, sa invisible church ay hindi po lahat ng nasa invisible church na nagsipakalat sa buong mundo ay bahagi po ng local church. Naniniwala po tayo na may mga hinirang na hindi sumampalataya, hindi nakapagsisi, pero bahagi po sila ng pagkahirang ng Diyos sa kaligtasan. Pero hindi po sila bahagi ng lokal na iglesia, pero kabilang sila sa tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya itong mga children of God that were scattered abroad, ito po yung children of God that were scattered throughout the whole world. Kabilang na po rito yung hindi nakasama sa local church. 1 John 2:2. Kasi hindi tayo naniniwala ng iglesia na nasa lokal ay sila lamang po yung ligtas. Hindi po. Sapagkat may sinasabi ang Panginoong Jesucristo mamaya patungkol sa lokal. Babasahin ko po mamaya. 1 John 2:2, and He is the propitiation for our sins, at siya ang naging handog sa ating mga kasalanan, hindi lamang sa atin, but also
for the sins of the whole world. So yan po yung tinatawag po nating Universal Church. Nakita po natin sa Biblia na si Kristo hindi lamang namatay para sa mga Hudyo, kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan. I'm sorry. Okay. So, una, yung difference between the local church and the universal church. Ang universal church ay invisible. Okay. Sa local church naman, pag sinabi ng nating local church, visible po ang local church. Ito po ay may mga ordained elders. Anong katunayan? 2 Corinthians chapter 1 verse 1 and 2. 2 Corinthians chapter 1 verse 1 and 2. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth. Ang iglesia ng Diyos na nasa Corinto, with all the saints which are in all Achaia. So naniniwala po ito na ito po ay assembly. Ano po? Verse 2. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. So ito po yung iglesia lokal ng Church of God sa Corinto, mga kapatid. At ang lahat ng mga santo na nasa buong Achaia. Kaya kung ang paniniwala natin sa simbahan ay local lang, ay hindi Achaia. Hindi kaya. Kasi hindi naman lahat ng mga ligtas o hinirang ng Diyos nasa loob ng lokal na iglesia. Tingnan niyo po ito, 1 Peter chapter 1 verse 1 to 2. 1 Peter chapter 1 verse 1 and 2. Peter, an apostle of Jesus Christ to the strangers throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Yung mga Kristiyano ay naging ibang bayan na dahil po sa persecution, ano po. At karamihan sa kanila ay sila ay kumalat sa Ponto, sa Galatia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. Ngunit sila, naniniwala tayo, ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos ayon sa unang kaalaman ng Ama, through sanctification of the Spirit. Sila ay pinabanal ng banal na Espiritu Santo unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Sila ay upang magsitalima at mga wisikan sa dugo ng Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang iyong sumasagana. Kaya makikita po natin ang church either scattered universally or established locally. So, minsan ang Biblia nagsasalita po siya minsan sa local church at kung minsan sa universal church. Kaya naniniwala po tayo na yung dalawang bagay na yan ay hindi po yan magka-kontra. So ang church po ay it is the body. Either universal or either local. So, direct headship is the church. Number 2,
yung church ay it was redeemed by the blood. Makikita natin yung the blood, ang dugo. Sila ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi natin ang iglesia, ang direct headship po nito ay hindi pastor, hindi dugo ng pastor, kaya yung pastor hindi pwedeng mag-claim na miyembro ko yan. Kundi yung pati ang pastor na tinatawag na under shepherd ay bahagi rin ng iglesia na tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya kung balikan natin yung Acts 20:28, makikita po natin doon yung binabanggit po ng Biblia patungkol sa katotohanan ng iglesia ng Panginoon. Ay binabanggit niya ay ganito: Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, that is the local church, over the which the Holy Ghost hath made you overseer. May nag-overseer, may nagpapastor, merong katiwala. Kaya yung pastor doon ay overseer, katiwala. Hindi po siya yung nagmamay-ari ng ministry. Pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Ang kanyang layunin, yung kanyang trabaho is to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Kaya ang kanyang trabaho, ang kanyang ministry ay upang pakainin ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya ito lamang po yung dahilan kung bakit hindi lamang tinutukoy na natin kanina na ang church ay body. Ang definition ng church din ay blood bought, binili sa pamamagitan ng dugo, or redeemed by the blood. Yan po ang church. Hindi po yan denominationally na sinasabi ng marami na ang totoong iglesia daw ay Baptist lamang. Sapagkat ang totoong pinanggalingan ng Baptist ay si John the Baptist. Sapagkat si Kristo ay Baptist, sapagkat binautismuhan siya ni John the Baptist. Kaya ang tunay na reliyon lang na maliligtas ay ang mga Baptist. Yun po ang sabi nila. Pero hindi ho tayo naniniwala doon, mga kapatid, sapagkat hindi sa pamamagitan ng denomination magliligtas ang Panginoong Jesucristo, kundi nagligtas po siya sa pamamagitan ng kanyang paghirang, sa pamamagitan ng kanyang compensation, tulad ng ating binasa kanina, at nagligtas siya sa pamamagitan ng kanyang pagtawag. Kaya ang iglesia ay called out na tinatawag. Kaya binabanggit po natin, ang iglesia din naman ay it was redeemed by the blood of Christ. Hindi sa kaninong dugo, kundi dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Hebrews 9:22-28. Hebrews chapter 9:22-28, and almost all things, sabi po ng Bible, are by the law purged with blood, and without the shedding of blood there is no remission. Verse 23. Hebrews 9:23. It was necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifice than things. Verse 24, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but unto heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Verse 25, nor yet he should offer himself often, as the high priest entered into holy place every year with the blood of others. So yung kanyang pagtutubos
sa ating mga kasalanan, ito yung tinatawag nating compensatory kanina, na bayad pinsala ay inano rin ng Panginoon. It was planned before the foundation of the world. Pati yung kanyang suffering sa verse 26, sabi niya, Hebrews 9:26, for then must he often have suffered, not only last 2,000 years ago, but he has often suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Ito po yung kalagayan ng tao. 27, and as it's appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Ito po na po yung compensatory. 28, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Okay, Colossians 1:20, and having made peace through the blood of the cross, by him to reconcile all things to himself, I say whether the things in earth or things in heaven. 1 John 1:7, but if we walk in the light as he is in the light, and we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from sin. Kaya lahat ng tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, na hindi man bahagi ng local church, ngunit siya ay hinirang ng Diyos, ay considered na siya po ay ligtas eternally. Ang tawag po doon ay preservation of the saints. Huwag po nating kalimutan na pagdating sa kaligtasan po natin, wala pong kondisyon ang paghirang ng Diyos sa ating kaligtasan. Hindi niya sinabi na magsisi ka muna, tumanggap ka muna, manampalataya ka muna para ikaw ay pupunta ng langit. Walang requirement na ginawa o inuutos ang Diyos sa eternal na kaligtasan. Sa practical, doon pumapasok, sa practical na kaligtasan, doon pumapasok ang ABC, accept, believe, and confess. So, si Kristo po yung ating direct headship ng local church, ng universal church, which is the body. We have the body, we have the blood, we are redeemed by the blood, and we have the book, we have the Bible. Kasi sinasabi po ng Biblia na si Kristo yung ating direct headship. Yung pagiging headship ng ating Panginoon Kristo was authorized by the Holy Scripture. So our final authority is scriptural. Christ speaks through His Word. Kaya makikita natin mga kapatid na walang ibang pinanggalingan ng ating final authority kundi yung salita ng Diyos na ating hawak, the written Word of God. Kaya tingnan natin na sinasabi ng banal na kasuratan na siya po yung ating direct headship according to the book, according to the Scripture. John chapter 10, verse 1 and 2. John chapter 10, verse 1 and 2. Verily, verily, I say unto you, he that entereth, sabi po ng Biblia, not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Verse 2, he that entereth by the door is the shepherd of the sheep.
Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay isang pastor ng mga tupa. Ang tinutukoy po rito na pastor ng mga tupa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sinilarawan ng Biblia na siya po yung ating dakilang pastor at tayo, ang kanyang iglesia ay kaniyang mga tupa. John 10:11 to 14. Sabi niya ng verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ako ang mabuting pastor. Ibibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Verse 12, itong nakakalungkot. But he that is an hireling. Yung mga paupahang pastor, yung hireling, ang nagpapaupa at hindi ang pastor and not the shepherd, whose own the sheep are not, sit the wolf coming and leaveth the sheep, and fleet, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. Ang nagpapaupa, hindi ang pastor at hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo at pinapabayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Verse 13, the hireling fleet because he is an hireling and care not for the sheep. Yung pastor na tinutukoy rito, ang kanilang personal interest lang ay yung kanyang upa, yung kanyang suporta, yung kanyang tinatanggap lamang na offer ng miyembro na kanyang pinagpapastoran. Ngunit sinasabi ng Panginoon, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Verse 16, may binabanggit ang Panginoon sa verse 16. Talagang inatake ako ng kaaway. Ayaw akong paliwanag ng mabuti ito. Verse 16, and other sheep I have. Pero wala po sila doon sa tinatawag na pastulan. Ano po? Other sheep I have, which are not of this fold. Wala sa kulungan. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. So may mga tupa pa na wala pa sa kulungan, marahil bahagi pa sila ng Universal Church. Hindi pa rin bahagi ng local na iglesia. They are not of this fold, sabi po ng Biblia eh. Kaya dito pumapasok yung evangelism natin sa Luke 19:10, the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So kinumpirma po ng Biblia na si Kristo po yung ating pinaka chief shepherd sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 13 verse 20. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. So yung ating Panginoong Kristo, siya po yung dakilang pastor ng mga tupa. Tayo na mga elder ay under shepherd lamang po tayo. 1 Peter 2:25, basahin ko po. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Matthew 25:32, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as the shepherd divided his sheep from the goats. Tignan niyo po yan, yung gawain ng isang mabuting pastor, pupunta po siya para ibukod ng dakilang pastor ang mga tupa, ang kanyang mga tupa sa mga kambing. Okay, pangatlo mga kapatid, the truth about the church. Sabi natin kanina, the truth about the church, the divine origin of the church. Pangalawa, the direct headship of the church.
And then pangatlo, the doctrinal foundation of the church. Ano ba yung doctrinal na pundasyon ng iglesia? At naipangaral ko na nga po ito nung mga nakaraan, ano po, the doctrinal foundation of the church. Ito po yung God's blueprint of our salvation from eternity to eternity. At makikita po natin yung order of our salvation sa Romans 8:28 to 30. Grabe. Romans 8:28 to 30. Ito po yung doctrinal foundation. Ito po yung pundasyon po natin bilang bahagi ng iglesia. Romans 8:28. Say po ng Bible. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called, according to His purpose, for whom He did foreknow. So sa verse 29, makikita natin yung foreknowledge, yung paunang kaalaman ng Diyos. Tayo po ay, ito yung tinatawag po nating electing grace ng Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat yung doctrinal foundation ng ating pagkahiram is according to His electing grace. Nabasa natin kanina yan sa 1 Peter 1:2, Ephesians 1:3 and 4, Romans chapter 8 verse 29. For knowledge, that is electing grace. Number 2, He also did predestinate to the conform to the image of His Son. Makita natin yung predestination, yung kanyang pagtatalaga na tayo ay bilang anak ng Diyos. Kita natin yung adoption sa predestinating grace ng Panginoon at ang purpose ay to conform to the image of His Son. And then next, yung tinatawag po nating pagkatawag, yung ating sa iba ay irresistible grace, pero ang atin ay immediate Holy Spirit regeneration. Makita natin yan sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Okay, Titus 3:5, mga kapatid, basahin na lamang po natin yung ating verse. Lumagpas na po tayo sa oras. Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Doon po sa immediate Holy Spirit regeneration ay makikita po natin doon yung washing of regeneration. Yung paglilinis at paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. So makikita natin yung transformation. And then justifying grace, we are justified, sabi ng Romans chapter 8 verse 30. Makita natin yan. Verse 6, Titus 3:6, which He had shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Na tayo ay inaring ganap sa atin sa pamamagitan ng biyaya ay naging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa ng buhay na walang
hanggan. And last, yung glorification, which is the redemptive grace, yung malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Luke 21:28. Luke 21:28. May binabanggit po siya na uri ng kaligtasan po rito, pero hindi po ito yung kaligtasang practical, legal, eternal, kundi sa Luke 21:28, ito yung kaligtasan na darating na ating pinakahihintay. Luke 21:28, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Malapit na ang pagkatubos ninyo. Ibig sabihin, ito po yung glorification, yung pagdating ng ating Panginoon Kristo na kanyang ipinangako sa Matthew 24:29-31. Maraming verse po ito, pero ito na lamang po yung ating babasahin. Matthew 24, verse 29 hanggang sa verse 31. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Verse 30, then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and glory. Dito po yung second coming. Anong mangyayari pagdating ng Panginoon? Verse 31, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven into the other. So ito po yung ating pinakahihintay bilang iglesia ng Panginoon na kanyang hinirang before the foundation of the world. And this is the doctrinal foundation of the church na ating nakita, na pag-aralan, na we are called, we are elected, predestinated, we are called, justified, and we will soon be glorified. Kaya ngayong gabi mga kapatid, as we conclude this message, the church today is not a denomination, it's not a building, it's not a religious system, it is the body of Christ, formed by grace, united by faith, governed by Christ, and revealed through the Scripture. So we are non-denominational because we are biblical. Magandang gabi po at nawa pinagpala tayo ng Panginoon. Elder Romel.